Isinumite na ng Independent Commission for Infrastructure sa Department of Justice o DOJ ang mga dokumento at record kaugnay ng investigasyon sa umano'y anomalya sa mga flood control project. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, rerepasuhin at pag-aaralan ng mga ito para matukoy kung may sapat na basehan para magsampa ng kaso. Siyempre, we know that the DOJ cannot formally file a complaint on its own, no? So what will happen is after assessment of the documents, after carefully studying, evaluating them, makita na there's enough to go with for referral, eventually, i-refer namin to sa proper law enforcement agency to do its own investigation and then afterwards file it with the appropriate forum or institution. So that's either with us or with the Ombudsman. Nakatakda ng magtapos ang operasyon ng ICI ngayong March 31. Kaya nauna na rin itong isumite sa Office of the Ombudsman ang nasa 200 malalaking kahon na naglalaman din ng mga dokumento at ebidensya kaugnay sa flood control scandal. Hindi pa anya makukumpirma ng DOJ kung magkaparehong dokumento lang ba ang isinumite ng ICI sa dalawang ahensya. Gayunpaman, siniguro ni Martinez na hindi magdodoble ang isinasagawang pag-aaral ng DOJ at Ombudsman. Ideally, diba, no, ordinarily, it's the same set of facts because isa lang naman ang nag-imbestiga niyan, which is the ICI. Diba? So hindi magdi-differ yung findings that they provided the Ombudsman to that with the DOJ. Again, magbabago lang dito down the line is which agency has jurisdiction over the cases or complaints to be filed later on. Nagkaroon ng pagpupulong ang mga opisyal ng ICI sa DOJ ngayong umaga kung saan kabilang si ICI Chairman Justice Andres Reyes sa mga dumalo. Ayon kay Martinez, isang komprehensibong ulat din ang binigay ni Reyes sa DOJ, kabilang ang siyam na referral ng ICI sa Ombudsman kung saan 65 individual ang pinakakasuhan. Kabilang narito ang mga dating mambabatas at mga opisyal ng DPWH na sangkot sa flood control scandal.